Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 15, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Lintory dinner sa may Diliman, laging handa Diliman, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Union Bank, sa may GMA Timog Avenue, Sacred Heart of Diliman, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman saka sakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin itong ating susunod na mission. Of government. I am members of both houses of Congress are elected by the people, and normally and more often than not, ay yung iniisip lagi yung mga ganyan, mga political considerations. Ano bang magiging position ko dito sa usapin na ito? Kasi kung delikado in terms of yung say re-election, in terms of kasi syempre yung mga ingat ka rin na you'll be able to also offend powers that be. Di ba? Yung mga ganyan. Kasi baka mawala mga privileges or whatever. So may mga ganung mga kaisipan, mga mentality na ingat lagi dahil nga they're looking at re-election and they're looking also now, mga yung safe. Di ba may mga ganyang personality na pagdating sa mga sensitive, controversial issues, political issues, they'd rather not engage dahil sensitive na, controversial na. So they're not, hindi sila mga risk takers. Ayaw ko na lang mag-talk, Congresswoman. I think that's also human nature, and the nature especially of politicians. Sabi nga nila, Save your own. Congresswoman, sabi niya, it is what it is. The people be damned. Parang gano'n. Kanya-kanya. Congresswoman, talon po ako on a different topic. Wala po tayong extradition treaty with Portugal. Ang sinabi po ni Yusek Claire Castro was asking her yesterday. Meron naman na daw pong request for red notice sa Interpol para po kay Saudi po. Kung wala po tayong extradition treaty, naghihintay pa po tayo ng request for red notice. Ano po ang next best thing para makapauwi si former Congressman Saudi po? Yung pinopropose ko nga ako, kasi let me first clarify, hindi ko sinasabi wag lang mag-pursue ng extradition. Wag lang mag-execute, mag-negotiate for extradition treaty. But that is for the long term. Ano kasi yan may proseso yan. Hindi yan basta-basta nagagawa. Hindi yan basta-basta na-execute, napipirmahan. May mga series of talks yan, series of negotiations yan. So in other words, it's a long, tedious process. Ang pinopose ko noon, una ko kasi narinig yung sinabi nga ni Secretary John Vic Remulla na yun daw ang order ni PBBM. No, na ng extradition treaty, but I think pinawi naman at parang sinabi na we are pursuing all possible means to effect the arrest of former Representative Saldico. Ang pinopose to deportation, mas madali. Lalo na na-cancel yung kanya passport. And maganda naman yan na nakipag-coordinate na sila sa Interpol to get a red notice. They should be able to get already the red notice ng mabilisan dahil nga cancelled na yung passport. Now, maganda rin if diplomatically, internally, nakikipag-negotiate na rin with the Portugal government in terms of the deportation. Kasi hindi kailangan ng extradition treaty. Hindi kailangan meron muna extradition treaty ang dalawang bansa kung may request na ganyan ang isang bansa. So, ang Pilipinas magre-request ng deportation. Kasi deportation is by the Portuguese government. Ang Portugal
ang Portuguese government ang magdi-deport. Kasi nandun sa kanila teritoryo, allegedly, si Saldico. So, mas mabilis yun, mas madali yun. Na pag makumbinsi sila, na oo, kanina kasi nga fugitive from justice na yung subject, then they can easily deport the subject. Here, si Saldico. And then alongside, yung red notice, mas mabilis yun. Kung ang mag-i-implement is yung Interpol. So kasi remember, the sovereign state like the Philippines, like Portugal, tayo may karapatan kung papapasukin o patatalsikin, paalisin ang isang dayuhan. Diba? So deportation is one of the means na malinaw naman, klaro naman, merong basis, merong ground. Kasi yung tao, isang Pilipino, pumunta dyan sa Portugal, nagtatago dyan sa Portugal dahil meron siyang kaso dito at dahil merong warrant of arrest at dahil fugitive from justice na siya. So, Lingit ko lang and po. then with the cancelled passport, di mas madali dapat Yeah. ang pag-deport. Kung alam natin kung nasa. Pero will it follow the Teves model, Congresswoman, na magkakaroon muna ng kaso doon bago pa i-deport? Not necessarily. Not necessarily. But of course, it depends on the internal laws of Portugal. And pag ganyan naman, ang deportation naman is a universal or global rule. You know, in foreign matters. You know, Sige po. state-to-state Ingat po, guys. relationship. You know, yung pag-deport, kapangyarihan yan, discretion yan, ng Estado. Yes Kung po. sinong mga dayuhan ang i-allow nila na manatili sa kanilang lugar. Opo. And Kasi sa... si Saldico is one of them. Yes. Pilipino siya, hindi siya Portuguese. Tapos yun na nga, fugitive from justice na siya. So pwede pa, Portugal, ibalik niya na sa amin yan, i-deport siya dito sa amin para humarap na doon sa mga kaso. Yun po ang aking pananaw. But again, I'm saying na hindi hindi ko sinasabi na wag na i-pursue yung attack of extradition treaty. Yes. Go ahead, yes. But matatagalan nga yan. Yeah. So there is a more immediate process. Yeah. But the question nga is, which one is the quickest? You're saying baka the request for deportation is the quickest way, no? For Yes. to Yes, obtain. that's my view. Okay. We'll leave it there for the Yes, meantime. yes. Congresswoman Laila De Lima, maraming salamat po. It's good to talk to you again, ma'am. Yan, so maraming salamat po. Good day, everyone. Thank you, Congressman. Maraming salamat po Ating, sa Mamaya Liberal Representative, panonood. Congressman Laila De Hanggang sa Lima, muli po, Deputy ingat. Minority God bless. Leader, former Senator Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga misyon. Paalam po.